dinisenyo ng Diyos na mabuhay ka ng walang kapayapaan sa daigdig na ito. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na mabuhay na punong-puno ng takot at pangamba. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na hindi ka maging maligaya sa daigdig na ito. Ang Panginoon ang nilalang niya, ang langit at lupa, ang liwanag at dilim, ang lahat ng bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa puso ng Diyos. Kaya niya ginawa ito ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa ating lahat. Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. And now to deliver us the Word of God, let's welcome our beloved Church Pastor, Pastora Diwani Oliva. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang tanging kaligayahan ko lamang po ay yung paggalaw ng Diyos. Amen po ba? Kapag gumagalaw na po ang Diyos, lalo po ako nai-inspired maglingkod. At napakaganda po ng tema po natin ngayong buwan ng Nobyembre. Sabihin mo sa katabi mo, Shalom. Shalom. Peace be with you. Kamusta ka na? Kamusta na po kayo? May labanan ba't digmaan ng puso't isipan? Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo, mensaheng ito. Okay, hawakan po natin ang ating puso. Sabihin po natin, pinagpala akong lubos. Pinagpala akong lubos. Pinagpala akong lubos. At magiging pagpapala. Our topic for today, our theme for the month of November, everybody say Shalom. Shalom, Shalom, Jerusalem. Peace for the peace. Let's pray for the peace of Jerusalem. Jehovah Shalom, Judges chapter 6 verse 24. And Gideon built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, NLT version po to, which means the Lord is peace. The altar remains in Ophrah in the clan of Abiezer to this day. The Lord will bless the reading of this passage. Si Gideon po mismo ang nagtayo ng isang dambana at ito'y tinaguriang Jehovah Shalom. Ito ang sitwasyon na kung saan ang mga Israelita ay tumalikod na naman sa Panginoon at kaya po sila ay sinasakop ng mga Medyanita. At talagang lubapong sila'y natatalo sa labanan. Natatakot po mga Israelita para po sila mga asong walang buntot. Takot na takot po, ni hindi po sila makalabas ng bahay. At dumating sa punto na ang Panginoon ay nagpadala ng anghel, kinausap po itong si Gideon. Nang kinausap po siya, sabi niya, magpalakas ka, tumayo ka, ipagtanggol mo ang iyong bansa, ipagtanggol mo ang iyong bayan. Sabi po ni Gideon, ako ho magtatanggol? Ang lahi po namin ang pinakamaliit at ako ang pinakamahina. Paano mangyayari na ako ang mangunguna na tagapagtanggol sa gitna ng digmaan ng Medyanita at ng mga Israelita at napakarami na pong namamatay sa aming lahi at talaga kaming natatalo sa labanang ito. At alam po ni Gideon ang katahayuan ng mga Israelita at katahayuan niya na hindi po talaga sila mananalo sa labanang iyon. Kaya po si Gideon bantulot na bago sumunod, maraming ganyang Kristiyano, inuutosan ng Lord, bantulot. Pero ang Diyos, di ka titigilan, humingi po ng confirmation. Sabi niya, kung ako talaga, tingnan ko muna, i-confirm niyo muna. Huwag po kayong aalis. Nakikipag-usap siya sa anghel. Sabi niya, ipaghahain ko po kayo. Sa Old Testament, ito po yung pinakapag-entertain. Pati po Diyos pinaghahain ng pagkain. Very accommodating po sila. At pagkatapos po naghain po ng pagkain, ito pong si Gideon. At ang sabi ng Panginoon, doon po sa Ophrah, sa gitna po na kung saan, ay nasa gitna po sila ng kawalan at nasa gitna po na malaking puno, may malaking bato at sinabi niya na, ilagay mo dyan yung karne at lagyan mo ng sabaw. At nilagay nga po at sa himala po ng Diyos ay binunggol po ito ng anghel na bunggo at biglang umapoy at biglang nawala ang anghel. So doon nakita po natin ang isang himala na hindi po galing ito sa isang magikero. Kaya sabi po ni Gideon, ay napagtanto ko, ako nga'y tinawag ng Panginoon. At doon sa lugar na yon, nagtaruyusan ng bandila at itinu'y tinaguriang Jehovah Shalom. Bakit po? Sa gitna ng digmaang nakikita niya, siya ay binigyan ng pagkakataong Diyos na magamit at pinangakuan at binigyan ng confirmation na hindi kita iiwan. Napayapa ang buhay niya. Kaya Jehovah Shalom, peace be with you. God is our peace. May mga pagkakataon sa buhay po natin, ang digmaan po ng Kristiyano nasa puso. Ang digmaan nasa isip.
Digmaang pinansyal, digmaang relasyon, digmaang sakit karamdaman, ang lahat ng yan ay naglalabanan sa ating isip at puso. At kailangan po natin ng isang Jehovah na magbibigay ng kapayapaan sa buhay po natin. Hindi disenyo ng Diyos na mabuhay ka ng walang kapayapaan sa daigdig na ito. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na mabuhay na punong-puno ng takot at pangamba. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na hindi ka maging maligaya sa daigdig na ito. Ang Panginoon, ang nilalang niya, ang langit at lupa, ang liwanag at dilim, ang lahat ng bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa puso ng Diyos. Kaya niya ginawa ito ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa ating lahat. In-enjoy ng Lord ang lahat. And living in peace is living without fear. And that is the meaning of peace. Living in peace is living without fear because fear will destroy our faith in God. Ang mabuhay ng may kapayapaan ay nabubuhay ka na kung saan ay walang takot. Dahil ang takot ang papatay at sisira ng ating pananampalataya. At alam naman po natin, ang susi papuntang langit ay ang ating pananampalataya, na ang pananampalatayang ito ang magbabago ng ating buhay. Kaya dapat tama ang ating pananampalataya. And no Jesus, no peace. Everybody say, no Jesus, no peace. And no Jesus, no peace. Kung wala kang kapayapaan, ibig sabihin wala kang Diyos. At ang malamang may Kristo ay malamang may kapayapaan. No Jesus, no peace. And no Jesus, no peace. What is peace? Peace means freedom from war. Ang ibig sabihin pala ng kapayapaan, ito po yung kalayaan mula sa digmaan. Nandyan po ba kayo? Ang Kristiyano, posibleng nasa gitna ng digmaan ay may kapayapaan. Tama po ba? Nung namatayan po ang aking kapatid, si Ate Adina, lubhang napakasakit po kasi yung bunso. At the age of 16 years old ay namatay. Napakagwapo. Walang sinabi si Jericho Rosales, hindi ho dahil pamangking ko. Pagdating po sa talino, walang sinabi po ang pangkaraniwang tao. When it comes sa kabaitan, mabait po. Lumaki po sa Bible school. Pero kinuha po ng maaga ng Diyos. Nung nasa ospital na po kami, doon po na-compose ni Pastor Joey yung ang nais ko'y ibigin ka, Jesus, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Nang pagkakataon pong yun, ay naghihingalo na po yung pamangking ko dito po sa MCU. Ang sabi po ng doktor, ay wag nyo na hong tignan kasi pag dumating sa pik-pik ng paghihingalo po ng pamangking ko, lalabas po ang dugo sa ilong, sa mata, at saka sa tainga at sa bibig. Hindi po kakayanin. Pero pinili po ng aking kapatid at kami na tingnan habang siya'y kinukuha ng Diyos. May tubo po yung bibig, may oxygen po ang ilong, katakot-takot na machine ang nakalagay sa katawan. Habang po ako ay nananalangin, umawit po ako nito. Sabi ko, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Sumenyas po yung pamangking ko, pinatatanggal yung tubo sa bibig. Hindi po pwede. Ang ginawa po, sabi niya, dahil po makulit, pinatanggal po, nag-waiver po, natatanggalin yung tubo sa bibig. Tinanggal po. Mahaba po pala yun. Umawit po yung pamangking ko. Nakamatayan po niya na umaawit sa Diyos. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Tapos po ang kapatid ko, nakatulalang ganyan, hanggang kinabukasan, sabi ko, ate, umiyak ka. Ate, iiyak mo yan. Hindi ko nga magawang umiyak eh. Ate, umiyak ka. Diwani, alam kong napakalaki ng problema ko. Napakabigat ang pinagdadaanan ko. Higit pa to sa nawalan ng bahay at lupa. Higit pa to sa mga taong iniwan ng asawa. Alam kong pinakasukdulang problema ko, ang digmaan sa gitna ng kapayapaan. Pero nangyayari lamang po yon sa mga taong may pananampalataya. Kaya po marami po ang tao na nawawalan po ng ulirat, nawawala sa katinuan. Sa gitna ng digmaan, walang kapayapaan. Pero tayo mga Kristiyano, sa gitna ng labanan ay may kapayapaan. Kaya tayo'y nagtatagumpay. Freedom from war. Freedom from war or the time when a war or conflict ends. Mental calm. Everybody say mental calm. Maraming tao nakatahingipik nga pero may labanan ng isip. Alam nyo ba kung sino ang may sama ng loob sa inyo ngayon?
na habang nagpupuri ka, nadidistract siya kasi nakikita ka. Pero ikaw, puri ka ng puri. Pero ang totoo, yung katabi mo, distract na distract sa'yo kasi sabi niya, ang tagal-tagal na ng utang mo, hindi mo binabayaran. Alam mo ba kung sino ang nagtatampo sa'yo ngayon? Pero ikaw, ganadong-ganado. Ikaw walang labanan, pero yung tao may labanan sa'yo. Ibig sabihin, wala sa pisikal na nakikitang digmaan, kundi nasa isipan. Papayag ka ba nun? Misa ka lang mabubuhay sa mundo, hindi mo pa na-enjoy ang digmaan. Tuwa ako kay David Sabi ni David, pampira naman, di nyo matalo yan. Sabi nila, lahat ng magagaling na army, sinabak na namin, talo Kaya pinakikinggan na lang namin kung paano kami laitin. Kaya yan! Ako na lang! Diyos ko po, 13 anyos, 14, humamon sa isang gulayat. 9 feet, kung di ako nagkakamali, o 11 feet. Walang alam to, kundi makipaghabulan lamang po sa tigre at buntalan at patayan ng hayop, hindi po basagan ang mukha ng tao. Kaya yan! Sabi po ni Saul, ano ba akala mo? At ano alam mo para lumaban dito? Ako po'y tagapag-alaga ng tatay ko ng tupa. Pagkakaya hinahabol ng tigre tsaka mga asong gubat ang alaga ko, hinahabol ko rin sila, pinipilipit ko leeg. Pwede ba yon? Ganyan gagawin ko kay Goliath. Kaya po in-enjoy ni David ang laban. Habang tinatansya niya, teka, saan ko ba patatamaan tong batong to? In-enjoy niya. Bakit? Buong buhay mo ba lagi kang may labanan? Hindi naman yan ang kalooban ng Diyos Kaya habang buhay kang may labanan, ayaw mong ibigay sa Diyos. Ayaw mong pagkatiwala sa Diyos. Mula nung ikaw ay hindi pa born again at born again ka na, puro pera na lang ang problema mo. Yan ang nagpapabagsak sa'yo. Hinahamon ka na ng Diyos Umalis ka na dyan. Hindi na yan ang kalooban mo at kalooban ko. Sa gitna ng kagipitan ng sino man, aangat ko ang buhay mo at magiging maligaya ka. Ikaw ang magbibigay at hindi ikaw ang bibigyan. Alam niyo, sabi ho ni Brother Eddie, tinawag niya po yung caretaker ng Leadership Summit. Grabe talaga. Nakanta ka po yung anak ko, si Kyra. Kami pong mga 5 pastor na mula umpisa hanggang sa matapos, umiiyak po kami. Umiiyak po kami. Sabi ni Kyra, nagtataka ako, iyak kayo ng iyak Iisa pala laman ng isip namin, buti hindi kami bumitew. Kasi hindi namin makikita ang magandang pangarap ng Diyos sa JIL. At alam mo yung caretaker noong 1986 up to this time, caretaker pa rin ng lead ng North Zagaray. Dumating po, pinatawag. Matandang-matanda na siya. Na pagkakailangan natin ng tubig na mainit at kinapos tayo sa kabilang kubo, humihingi tayo. Sumisimple pa ng bigay ng misa, kinapos po kami ng kanin. Alam mo ang sabi niya, hindi po ako tumigil at hindi ako humintot, hindi ako umayaw. Dahil lang nadinig ko kay Brother Eddie, ang JIL ay palago, palaki, hindi paliit. At yon ang pangarap ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi ka Kristiyanong purdoy, hindi ka Kristiyanong kulelat, hindi ka Kristiyanong talunan. Sa gitna ng labanan, you will enjoy war because of the Lord. Amen. Grabe kayo Peace is the calm assurance that what God is doing is best. Alam mo, 3 takot lang Ako, napagtanto ko lang Nag-aaral po ako. Hinahanap ko po yung iba't ibang uri ng takot na meron po itong si Gideon. Ba't di niya matanggap-tanggap na siya ang gagamiting instrumento? There are many kinds of fear. Pero ito yung 3 takot na pumasok sa kanya. Nakita ko lang na pangkaraniwan pong tumatakot sa atin. Marami pong natatakot kagabi. Wala na yata ako napanood na hindi horror No. Nagko-costume. Ano ba yan? All Saint Day daw, pero mukhang multo. Ano ba yan? Binabago. Di ba pag saint, mas maganda itsura? Anong klaseng takot? Una, yung sinasabing tantrophobia. Tantrophobia, the fear of losing someone you love. Ang isa pong takot na meron po ang bawat isa, yung tantrophobia. Wala pong hindi natakot na mawala ang minamahal natin. Amen po ba? Hello? Ayon po sa pag-aaral, itong sila Gideon at ang kanyang pamilya, hindi na lumalabas. Laging merong roll call. Si nanay, si tatay, si bunso, si ate, si kuya, si Dico, si Sanse. May labanan sa labas. Baka maahagip yan. Tantrophobia. At kapag lumaban siya, maiiwan yung mamahal sa buhay, kasama rin mamamatay, pwede. But whether we like it or not, yung tantrophobia na yan, dadaan sa buhay po natin. Every time dati, natitingnan ko ang nanay ko, paputi ng paputi ang kanyang buhok. At
At unti-unting nalilimutan ang pangalan ko. At rumurupok ang kanyang mga tuhod. Papalapit ang kanyang papalapit ang buhay ng inang ko sa hukay. Lalo ako natatakot. Lalo ako natatakot. Kahit pa sabihin nilang, matanda na si Nang, let go mo na. Pag may nanggaganon sa akin, binabalik ko sa kanya, ikaw kaya, may nanay ka pa ba? Let go mo. Kahit pastor na ako, walang pwede magsabi sa akin ng ganon. May mga nagsasabi sa loob ng church, akala nila, hindi ako nasasaktan. Hayaan mo nang magpahinga si Inang. Sa isip ko, kung may nanay ka, nanay mo pagpahingahin mo. Kahit hirap na hirap si nanay. That is tantophobia. At kahit na ang tatay ko hindi na makausap at binubuhat na lang, ayoko pa rin siyang i-let go. Selfishness pala yon. Pero whether we like it or not, ito po yung isang takot na namamayani minsan sa buhay ng bawat isa. Tantophobia. Ikalawa po, Christanthrophobia. Christanthrophobia. Fear of trusting people due to past experiences. Sino rito takot ng magtiwala? Huwag niyo taas ang kamay niyo, baka mamaya nandyan yung taong kinatatakutan niyo. Christanthrophobia, takot ka na magtiwala kasi may karanasan ka na sa kanyang hindi na siya katiwa-tiwala. Hirap kaya nun. Di ba? Kadalasan ganun po no? Sa ministry, minsan yan ang labanan Papangakuan ka ng papangakuan. Sa totoo lang, sa church, pwede natin sabihin, God will exist. Tuloy ang ministeryo, tuloy ang gawain kahit wala ka. Pero apektado ang lahat. Kasi sa JIL, sa church, kailangan mag-asahan tayo. Inaasahan ko ngayong umaga na mayroong magki-keyboard, may magda-drum, may magigitara. Inaasahan kong bukas ang church at nakaporma ang mga upuan. Kasi tayo'y we work as a team. At alam kong inaasahan nyo na kahit anong oras, mayroon tatayo para mag-preach. So sabihin mo sa katabi mo, inaasahan ka. Tama ba ako, Ram? Inaasahan ko na pagpunta ko rito, may mga ashiret na mangangamay. Inaasahan ko na pagpunta ko po rito, bukas ang CR at malinis ang CR. Inaasahan ko na kahit late ang pagbibigay ko ng PowerPoint, meron pong lalabas dyan kasi magagaling ang gumagawa nito. Inaasahan ko po na pag sinabi ko sana malinis ang church, malinis ang church. Kasi sa buhay Kristiyano po sa loob ng iglesia, aasahan at aasahan ka. At kapag dumating na sa punto ng ikaw ay inaasahan at di ka na maasahan, ililipat ng Diyos ang mga pag-asang meron sa'yo na aasahan ka ng ibang tao. Ako alam ko, inaasahan niyo ako madalas. Whether you like it or not. Kapag po tinext niyo ako at sinabi niyo, Pastora, pwede po ba kayo makausap? Down ako ngayon. At sinabi ko, sige, text ako. Hihintahin niyo yung text. Ang iba matitisod. Pati ako nakarating. Pag sinabi nyo na, Pastora, sa birthday ko naalala ko po, na-bless po ako kay Joy. Wala siya ngayon, mamaya second service. Yung birthday niya, nagpalipat-lipat talaga Biro mo, birthday niya, pagkaroon ng 3 weeks siya kasi celebrate. Kasi po, ang hinuhuli niya, schedule ko. Yang hiya ako, ang dami naman po niyang pastor na kaibigan. Pwede naman po yung birthday niya, dedication, JIL Caloocan, JIL Malanday. Doon naman siya galing Sabi niya, Pastora, ano po talaga pwede? Pwede na po ba kayo ng ganito? Sabi ko, para safe, 30. Sige, 30. Sige po, patay. Bigla kami nagkaroon ng summit at magkakaroon ng urgent meeting ng 30. Nakaganyan po sabi ko, Joy, pwedeng ilipat natin a day before. Ang invitation po nakakalat na, ang catering okay na. Kasi 4 na palit po kami ng date. Sabi ko, sige, I'll do my very best. Pasensya na po kayo, sabi niya gano'n. Sabi ko, I'll do my very best. Ano po gagawin niyo? Kahit ano mangyari, tatakas ako. Huwag ka mag-alala. Sabi niya, nakakayan, huwag ka mag-alala. Kesa naman tumakas ang pag-asa niya, di ako na lang ang tatakas sa seminar. Praise God, gumawa ng Diyos ang paraan. Nung nandun ako, sabi ni John, praise God, buti yung nandito kayo. Sabi ko sa isip ko, hindi na pala ako inasahan. Sabi ko, bakit di ka umasa? Hindi po, masayang-masaya ako, tinding ako ng prayer ko. Kasi yung mga kaibigan, yung pastor, di daw po talaga makakarating. Tapos sabi ko, yun ang bigat Yun ang bigat na manggagawa. Aasahan ka. May mga taong ayaw na inaasahan siya. Sabi mo sa katabi mo, susuko ka ba? Yung handang sumuko, pwede na po mag-file ng resignation kay Hazel. Tanggap ka mamaya. Totoo po yun.
Mas matapang po ako ng 2016. Ang gusto kong makasama, mga Gideon. Hindi ho iinom ng tubig na una ang ulo at maduduwag. Kaya ko pong tumakbo for God's glory na kasama ang Diyos na kahit 3 tao lang, basta yung taong 3 yon, maaasahan na nagmamahal sa Diyos. Dapat ang suka, the more na tumatagal, lalong sumasarap. Umaasim. Dapat ang Kristiyano, the more na tumatagal, lalong tumitibay at umaasim ang pagmamahal kay Lord. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Antagoraphobia. Antagoraphobia is the fear of being forgotten or ignored. Sino rito? Nalimutan. Ako, naalala ko po yung anak ko si Kai. Si Kat. Anak, halika, may pupunta tayo okasyon. Sige, mami, first time sumama. Halika ka ako, anak. Inaya ko, pinagbihis ko. Pagkatapos nauna ko, naiwan ko. Naku po, hindi maipinta mo ka. Mami, di ba kasama ko? Ay, binalikan ko. Tay sinama ko na. Pinuntahan doon ng, dinala po ng ama. Pagdating po doon sa okasyon, umuwi po ako mag-isa, iniwang ko. Sabi nung ama, dala mo ba yung anak mo? Hindi ko ako. Diyos ko, palimutan. Lumalabas po ng okasyon, nakaganyan. Buti na lang hindi sinabing, kilala mo pa ba ako? Anak mo ko ha, anak mo ko. Kaya sinalubong ko agad ng yakap. Sabi ko, anak, ganun di ko malaman paano magpapaliwanag. Alam mo, minsan talagang dodating sa punto na papahintulot ng Diyos na malimutan tayo. Kasi si Joseph, uy, paalala mo ako sa hari. Sabi niya, di ba? Paalala mo sa hari na may isang Joseph na ganun. Nalimutan ako, tatagal ako dito sa kulungan. Sabi po nung, oo, kapag alala, di kita man. Ako pala sa'yo. Paglabas, naalala ba? Taon ng binilang, hindi siya naalala. Kaya wag sasama loob nyo kung nalilimutan kayo ng mga taong mahilig mangako. Sa isip nila tumupad. Amen po ba? Ako nga ako madalas victim Pastor, makaalis lang ako, Pastor. Buwan-buwan, Pastora. Buwan-buwan! Taon na binilang, ngayong buwan-buwan hindi nawawala pero buwan-buwan walang natatanggap. Nandyan po ba kayo? Ang maganda nito, may nag-survey sa loob ng bahay namin. Tiningnan lagayan ng grocery. Tiningnan lagayan ng bigas. Sabi, buwan-buwan, may grocery si Pastora. Buwan-buwan, may bigas si Pastora. Sawat biyaya ng Diyos, that was 5 years ago, walang nakakarating. Bihira yata o nabilang ko yata. Sabi ho namin ni Pastor Jan, sanay po kami pinapangakuan, wag kayong mag-alala. Gusto niyo, pangakuan niyo kami ngayon Dahil lahat ng pangako niyo, Diyos ang tumutupad. Alam niyo, sa totoo lang, nung nag-evaluate po ako, ang dami pong hindi binigay ang Diyos sa mga hiling ko. Honest. Pero napakarami niyang binigay na hindi ko hiningi. Ang dami kong hiningi. Hindi niya binibigay at hindi niya binigay. Pero nung nakita ko, nilibot ko ng aking paningin, mas marami siyang binigay na hindi ko hiningi. Ganon din po sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Antagoraphobia. Ito yon. Kaya sabi ni Gideon, akin lang ko to napagtanto ko lang. Kung talagang ako, Diyos nakausap bigyan niyo ako confirmation. Kasi dami nang nangako sa akin Bigyan niyo ako. Kaya ang ginawa ng Lord, nagbaba ng apoy Pinaapoy yung karne, sinabawan, bigla, psh! Si Lord nga ito. Hindi mo mayaalis. Kaya nakalma siya. Pumayapa siya. Ang Diyos ay punong-puno ng pangako na minsan lang siyang napako katuparan ng lahat ng kanyang pangako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Introduction lang po yun. 3 puntos, tapos agad po ako. 3 points na kung saan makikita po natin dito ano yung assurance ng pananampalataya po natin na meron tayong kapayapaan. Una, it means making the Lord the center of your life. Pag sinabi pong Jehovah Shalom, our God is a God of peace, it means making the Lord the center of your life. Colossians 3:2-4. Set your mind on things above, not on things on earth. For you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Set your mind on things above. Kaya madalas po na tayo'y nasasaktan. Kaya madalas na tayo'y nabibigo. Kaya madalas na tayo'y nadidepress, nadidiscourage, nakaset ang mindset natin on earthly things. Sandali lang yan. Kasalukuyan kami nasa okasyon, naulawa, yung kapatid ko po, bumagsak po yung iPhone 6 Plus. Plus ba yun? iPhone 6 Plus.
Nagkatingin ang kaming ganyan ni Hazel. Tingin ako kay Paul. Basag! Sabi ko, hallelujah, 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 hallelujah. Sabi ni Hazel, wala po yan. Ako ba nakabasag? Ako kaya ako nakabasag? Eh, Diyos ko ba naman 48,000 sabi ko nga don't get me wrong, ako din may iPhone Pero meron ako sa pumumurahin ngayon, the same tawag Yung boses po ni Paul, hindi nababago kapag yung Samsung kumumurahin at iPhone ang tinatawagan niya. Hindi nababago. Walang echo. Ang matindi nito, pag parehong walang load, walang value kahit 48K. Natuwa ako doon sa kapatid ko. Sabi ko, Ate Chit, bakit pinagalitan ko? Bakit mo hindi kasi ginagato? Sa totoo lang, ang inaalala ko siya, sabi niya, ay, huwag ka mag-alala, sanay ako. Kasi iniisip ko, buti ito lang nabasag. Paano yung kotse ko nabangga? Di ba mas masakit yun? Sabi ko, paano kung kotse na, kung bahay ko nasunog? O, di ba mas masakit yun? Paano kung bahay na? Paano kung ako mamatay? Marami kang pagkukuhanan. Set your mind on things above, not on earthly things. Come on! Kaya nagiging malungkutin tayo, mainggitin tayo, nagiging masama ugali natin. Bakit? Nakatingin tayo sa mundong ito na pansamantala lang. Nawawala ang value ng pagkatao natin. Sorry bless lang, hindi ako galit. Nawawala ang value natin sa pagpapahalaga ng mga bagay sa daigdig na ito. Kung makikipaghari muna tayo kay Lord. Amen po ba? Ang disenyo po ng Diyos, nakaset ang mindset natin to God alone, the Lord, the center of your life. Uulitin ko, pwede kang bumili ng maganda at malambot na kama. It means making the Lord the center of your life. All around us, people are seeking happiness in things such money, social standing, fame, pleasure, all of which are broken vessels which hold no water. Only the one who made us can satisfy our heart's desire. Eto, natutuwa ako sa quotation ni Rajinikanth, India film actor. Alam mo ba, bago siya maging artista, konduktor siya ng isang bus na talagang lagi niyang pinapangarap sa tuwing siya nagkukonduktor na ganon, lagi siya pumabagsak kasi nakakakita siya ng magagandang sasakyan at lagi niya sinasabi, makakasakay din ako dyan, yung ganon. Pagka nadadaan po sa malalaking building, magkakaroon din ako niyan. Alam niyo ba na minsan merong shooting, nangangailangan po sila ng extra na butangero itsura. Nagkataong siya ay konduktor, bumababa po, tumatawag po ng pasahero, merong shooting na ispatan siya. Tinawag siya. Yun lang simula, naging artista siya. At praise God, sa buhay niya, mga sports car, mga mamahaling mga sasakyan, nagkaroon siya. And take note, yung tinitingnan yung condominium, nagkaroon din siya. And last, alam mo, nung tumanggap siya ng award, ito ang statement niya. Whether you have a Manuti or a BMW, the road remains the same. Whether you travel economy class or business, your destination doesn't change. Whether you have Titan or Rolex, the time is the same. Whether you have Apple or Samsung or Lave, people who call you remains the same. There is nothing wrong in dreaming a luxurious life. What needs to be taken care of is to do not let the need become greed. Because need can always be met, but greed can never be fulfilled. Ang galing Kahit na ang sasakyan mo ay BMW, yung dadaanan mo hindi makakapagpabago. Hindi mababago ng sasakyan mo yung dadaanan mo. At kung sasakay ka ng eroplano at pipiliin mo ay business class o economy, hindi to magbabago ng destinasyon at pupuntahan ng eroplano. At kung ang yung relo ay Rolex, hindi rin yan na magbabago ng oras. At kung ang telepono mo, cellphone mo ay Samsung o kaya ay Apple, hindi rin mababago ang taong tatawag sa iyo. Diyan po ba kayo? Sabi niya, hindi masama ang mangarap ng maghabong buhay. Take note. Hindi masama ang mangarap ng magharbong buhay. Ang kailangan lang ay bantayan mo ang sarili mo. Sa paghahangad mo ng magharbong buhay, ay iniisipin mong kailangan mo nito. Pwede naman kahit hindi Apple ang cellphone Tama ba? Amen? Pwede naman kahit hindi BMW. Amen? Pwede naman kahit na dumating sa punto ng buhay mo, yung damit mo, ewan ko kung papayag kayo, gaya kayo ni Pastora Diwani, okay lang. Ay, allergic ako dyan. Okay.
Pwede naman, di ba, na yung kahit wala nun, kasi nabubuhay ka ng wala nun. Amen? One time, sabi nung anak ko, Ma, dali pakayatid ako. Sige, lalabas ng tatay niya yung motor. Dati, kotse. Sabi ko, hoy, tumigil kayo. Dating walang kotse, motor lang ang pinangahatid sa inyo. Dating wala niyan eh. Sana ganun ang mga Kristiyano. Meron o wala, ang mahalaga buhay po tayo. Pero nangangarap tayo. Hindi ko kayo pinipigil mangarap. Ay, Diyos ko, grabe. O kaya itsura ni Pastora Diwani. Pagkatapos ko nito at imbitahan ko kayo na ide-dedicate ang bagong Montero ni Pastora Diwani. Ano kaya ang sarap nang nakasakay ako sa Montero at nasa Mitsubishi Mirage ako? Na madalas so naming mahiram yung kotse ni Paul at ni Hazel. Pag sinasakyan niya yon, sabi niya, grabe, puro push button. Pag bumalik siya pagkasikali ang dinadrive niya, puring-puri niya. Ang galing talaga. Talagang, pagka po si Jabez na yung dinadrive niya, sabi niya, ibang-iba talaga sikali. Sabi ko, Daddy, baka magselo si Jabez, bigla tayo maplatan. Ay, pero mas mahal ko si Jabez. Kahit ibigay sa akin ni Hazel yun, hindi ko tatanggapin eh. Akin pa rin si Jabez. Sabi ko, dati tayong nakamotor lang. Hindi masamang maghangad. Pero yung paghangad mo, magbabago na magandang pag-uugali mo, gagamit ka ng tao at magiging grid ka, magiging inggitera ka. Mali na yun. Kasi kaya tayong i-bless ni Lord. Do you remember, Daddy, yung pastor na taga-Batinggenyo? Grade 6, 22 na bansa ang hawak niya. Ang kinatatakutan niya mag-English. Pero ang pinaka-church niya, isang church lang yun 700 ang umaattend sa room. Imagine! Grade 6! Pero grabe, saludo kaming lahat pag dumadaan na yung pastor. Ang taas ng respeto. Bakit? Yung naabot ng paglilingkod. Pinagpalang lubos. Kaya ako, di ako naiinip sa biyaya eh. Alam ko, nakikita ng Diyos ang pangangailangan ko. Hindi ang mga pangarap ko lamang, kundi ang pangangailangan ko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Parating na. Palakpakan po natin ang Panginoon. It means the Lord, the center of your life. Sabi ho dito, ulitin ko lang there is nothing wrong in dreaming a luxurious life. What needs to be taken care of is not let the need become greed because needs can always be met but greed can never be fulfilled. Nakakawala ng peace. I remember yung kwento ni Jay. Dapat ilalaban niya sa joke eh. May joke. Labanan ng joke dun sa mga pastor. Sabi niya, Pastora, lalaban ako ng joke. 1,000 ang mananalo sa joke eh. Eh sabi ko, ako na lang ang tumawa. Ako na lang ako magbibigay ng 1,000 sa'yo, hindi ka nakasali eh. Sabi niya, Pastora, ang demonyo po ng kamatayan ay naglakbay sa lupa. At susundo siya ng 15 taong papatayin na niya. At ang number 1 po ay yung pinakatuso sa 15. Kinatok niya po ito sa tahanan. Kinatok. Humarap po yung tuso. Sabi niya, Oy, sino ka? Hindi ba ako kilala? Ako ang demonyo ng kamatayan. Mamamatay ka na ngayon. Kasi tuso ka. Ha? Ako na ba yung mamamatay ngayon? Oo, number 1 ka sa listahan. Eh, pwede bang pagsilbihan muna kita? Pumasok ka muna sa bahay namin. Well, nagulat yung demonyo ng kamatayan. Pinaghain. Pinakain ng napakaraming pagkain. Tinapatan ng matlakas na ventilador. Eh, siyempre, pag busog ka, nakakatulog ka. Nakakatulog yung demonyo. Ang ginawa po nitong tuso, kinuha ho yung listahan. Yung pangalan niyang pang number 1, nilagay sa pang 15. Sabi niya, okay, at least, matagal-tagal pa ako mamamatay. Nagising po yung demonyo. Sabi niya, ay, naku, nakatulog ako. Alam mo, sa totoo lang, mabait ka pala. Hindi ka dapat unang mamatay. Ililipat ko na lang yung pangalan mo sa pang 15. Kaya naaga ang kamatayan niya lalo. Mga kapatid, pinagpapala po ng Diyos ang tapat. Nakikita man o hindi ng pastor. Kagabi, ang laki kaya ng offering. Siyam lang yung delegates. Yeah, sabi ko, siyam lang yung delegates. Ang laki ng offering. Eh, paano po? Sila ang mga kumikita ng tahanan. Grabe. Sabi pa po ni Brother M, sino rito walang blue envelope? Paglabas niyo po, mag-blue envelope na kayo. Kung gusto niyo pong pagpalain kayo ng Diyos. Let God be the center. Kapag Diyos ang sentro ng buhay natin, walang pakihinayang. Sabi ni Pastor Michael, paglakas na pinag-uusapan, hindi na kayo makausap. Eh, lalo pag bulsa na. Amen po ba? Lalo pag bulsa na. It means accepting whatever happens in this life. Para mapayapa ka, tanggapin mo ang katotohanan may nangyayari sa daigdig na ito na hindi mapipigil.
Ano sa palagay mo ang pwedeng mangyari sa inyo na hindi pwedeng mapigil na talaga? Napipigil ba pagtanda? Si Ate Dali, tumatanda pero pabata ang itsura, pero tumatanda. And whether you like it or not, kung kaya mong lumakad ng 2 kilometers, nung ikaw ay 16 years old, si Ate Dali hindi nakakayanin yon. Kaya, pero hinihigil na. With due respect sa kanya. Hindi mapipigil ang pagtanda. Ano pa? Hindi mapipigil ang kamatayan. At hindi rin mapipigil ang mga pagsubok na pwedeng dumapo sa buhay nyo. Pagsubok na subukin ang relasyon. Sino rito sa tanang buhay niya, hindi sila nagkatampuhan ni nag-away man ang asawa niya. Babasagin ko itong pulpito. Sino? Oh, mas magaang-gaang. Sino dito mag-boyfriend, mag-girlfriend, ni minsan di nagkatampuhan? Tatapong ko itong mikropono. Diba? Sino rito na sa magkakapatid, ni minsan hindi nagkatampuhan, ni nagkagalit? Sasara ko na church forever. Sino rito kahit minsan hindi na misinterpret kay pastora? Magre-resign ako ngayon. It happens! Come on! Nangyayari! At kung iyon, lagi na lang parang bago sa atin. Pastora, parang may sumpong yata. Hindi na ako aaten. Sabi, habang buhay mo, hindi ka naliligaya. Bantayan mo ba naman ako? Paiba-iba mood ko. Minsan nga wala akong nakikita rito eh. Dire-diretso akong ganyan eh. Pastora, birthday ko, di mo ako binate. Birthday nga ng anak ko, di ko nabate, ikaw pa. Birthday nga ng asawa ko, napapalit sa birthday ng anak ko eh. Napa-enroll ko si Katkat, napa-enroll ko ng first year high school. Si Kara, napa-enroll ko ng grade 4. Ikaw pa. Hello? Nandiyan po ba kayo? It means accepting whatever happens in this life. Pero mo hindi wag mong tatanggapin yung pagkatalo. Hello? Kung dumating ang kagipitan, okay, gipit ako ngayon. Ano, talo ka na? O iniwang ka ng mahal mo, o talo ka na? O na-DA ka, talo ka na? O napagalitan ka, talo ka na? Come on. Life is too short at magtutuloy ang buhay. Ikaw ang maghihinto ng buhay mo. Magalit na silang lahat, wag lang si Lord. Amen? Misinterpret na lahat, wag lang si Lord. Diyos ko, panahon na to mga leader, Michael, Flor, Annabel, maging radical tayo sa pagmamahal sa Diyos. Panahon na to, dahil buhay natin, ilang dekada na lang, kukunin na tayo ni Lord. May iwan sila Hazel. Minsan nga, pag pinapangaralan ko si Hazel, epistol, sabi niya, kasi Hazel, ganito eh. Ilang taon na lang, mamamatay na ako. Sabi niya, ako, matagal pa. Kasi sabi ko, 40 na ako. Another 40 years. Kasi, yun naman ang taning ni Lord sa akin 80 70 to 80 Actually, ayoko na lumagpas doon. Yun ang kalakaran ng buhay. Kagabi nga, daw ako makatayo, sakit ng likod ko O maghintay pa ako ng 40 years. Ang mahalaga, bawat araw na pagtayo ko dito, ginagawa ko to sa Diyos. Ginagawa ko, mabless at hindi po kayo. Pasensya na, ginawa ko to, Lord. Alam ko naman na be-bless kayo Amen po ba? It means accepting whatever happens in this life. Alam mo, take this. Tandaan nyo to, liligaya kayo. Job chapter 1 verse 21. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hubad akong pinanganak, hubad akong babalik. Dapat po marunong tayong tumanggap ng biblical truth experience in life. Life is too short. Okay, konti na lang. Number 3. It means living the future entirely in God's hands. It means living the future entirely in God's hands. Ibig sabihin, mabuhay po tayo na yung ating buong buhay at kinabukasan ay nasa kamay lamang po ng Diyos. Sabi po ng awit, lumang awit to Into your hands. Ang sunod doon? I commend my spirit, O Lord. Into your hands I entrust my life. Ano pa? Or I must die if I will truly live. Into your hands I entrust my life. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Sino po dito ang nakakita ng ibon na nag-aalala at nababalisa? Sabi ng Bible, look at the bird. Balisa ba sila?
Nag-aalala ba? Sabi nung anak ko, tanging ang living things na nabubuhay sa mundo na nag-aalala, tao lang. Sabi ng Panginoon, ni ang damo sa parang ni hindi nakapagdamit ng ganyang kaganda si Solomon. Di ba di kayo nag-alaga ng damo? Tinatanggal nyo pa nga yan eh. Buhay ng buhay eh. Kaya sabi ng Panginoon, tumingin ka sa alapaap. Tingnan mo mga ibon, di nag-aalala. Ang damo sa parang wala nag-aalaga. Tubo ng tubo. Ikaw pa kaya? Come on! God will never leave you nor forsake you. Kung mag-usap kami ni Kyra, naku, wagas eh, nakareact eh. Mama! Bakit? Nakapasa ako! Ano yan? Eh, hindi ko alam kung ano yun kasi hindi ako aakyat uli ng second sem sa BSA kung hindi ako makakapasa. Sabi ko, wagas ka naman. Mami, 4 na po kami, 2 lang nakapasa. Ay, tako, let's celebrate. Pagkatapos ka ako niyan, tapusin mo ng 4 years, ha? Tapos mag-abugas siya ka. Sabi ni Kyra ka, ikaw ang wagas. Eh, mangangarap ka na rin, lakihan mo. Pagka-abogado ka na at lisensyado ka, mag-full-time pastor ka, ha? Mas magaling ka sa pulpito. Kaya mong idepensa ang salita ng Diyos. Bakit? Abogado ka. Pero ang gusto kong maging abogado, si Kat-Kat. Magaling mga tuwiran. At 2, abogado ng buhay ko. Yung mga anak nyo magaling mga tuwiran, alam nyo na kurso, abugas siya. It means living the future entirely in God's hands. Sino sa atin ang madalas balisahin ng kaaway? Hindi ko kalooban ng Diyos yan. Hindi kalooban. Matthew chapter 6 verse 34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring his own worries. Today's trouble is enough for today. And Psalms 31 verse 15. My future is in your hands. And Hebrews 13 verse 5. God will never leave us nor forsake us. Iiwan tayo ng lahat ng tao sa daigdig na ito, pero hanggang kamatayan kasama natin ang Diyos. Nung mamatay po ang inang, pasensya na po, totally inaalala ang mga mahal natin sa buhay na namatay. Sabi ng nanay ko, Choy, sunod ka agad ha. Kasi usapan nila, pag namatay ako, sunod ka agad. Kung sino mauna sa atin, sunuran lang tayo. Nung ibinababa na po ang kabaong ng inang ko, nasa sasakyan po kami sa van. Sabi po ng tatay ko, wala sa sarili. Naibaba na ba? Opo. Sige, ang tagal naman. Susunod kasi ako. After 8 days, sumunod ang tatay ko. Iniwan siya sandali ng nanay sa loob ng 8 araw. Pero sumunod ang tatay ko sa kamatayan. Ibig sabihin, iiwan po natin ang lahat sa daigdig na ito at iiwanan tayo ng mga tao sa daigdig na ito. Pero hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Mananawa ang taong tumulong sa atin, pero hindi ang Diyos. Manunumbat ang mga taong tumutulong sa atin, pero hindi ang Diyos. Hihinto ng pagtsatsaga ang mga tao, pero hindi ang Diyos. Diyos hindi. Hanggang kamatayan, hanggang problema at pagsubok. Kaya sana matutunan nating, mas mahal ko nga ba si Lord kesa sa asawa ko? Mas mahal ko nga ba si Lord kesa dito sa mamahaling bahay at lupa ko? Sa mamahaling cellphone ko? Mas mahal ko nga ba si Lord kesa sa oras ko? Mas mahal ko nga ba si Lord sa personal kong dangal? Sa personal kong moral? Si Jesus, kinatay sa krus ng Kalbaryo. Tinanggal ang dangal, tinanggal ang karapatan, inalis pansamantalang pagiging hari. Pero isa lang ang hindi nawala kay Jesus, ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Kung handa mong itaas ang iyong kamay, let us worship together. The Lord our God. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship,
world For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Pwede mo bang ipatong natin ating kamay sa bahagi ng ating puso? Panginoon, tulungan mo kami na maingatan ang pusong ito. Naluklukan ang iyong trono. Huwag maagaw ng sino man. Huwag maagaw ng anuman ang aming pagmamahal sa iyo. At habang tumatagal po kami bilang Kristiyano, hayaan mong mapanatili ang marubdob naming pagmamahal at pagsunod sa iyo. Una sa lahat, tulungan mo kami at turo sa amin na ikaw ang aming unang yaman. Nang sa ganon, makamta namin ang tunay na kapayapaan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng di masayod na kapayapaan sa gitna ng digmaan. Makita namin ang iyong himala at biyaya. Samahan mo kami, Panginoon, sa pagbaybay namin sa buhay na ito, sa pagiging magulang namin, anak man o kapatid, sa bilang miyembro ng iglesyang ito. Maging mabuting katiwala po kami ng lahat ng bagay sapagkat naniniwala po kami, hindi kami pwedeng alisan ng kaaway ng anumang bagay sa daigdig na ito. At kung ipahintulot mo man, kaya mong ibalik ng higit pa sa ninakaw ng kaaway. Magtiwala lang kami sa iyo. Sapagkat ang pumapayapa ay marunong magtiwala sa iyo. Pagpalain mo mga babae at lalaki na pumunta sa lugar na ito. Sa panahon ngayon, maraming abala, Panginoon, pero pinili ang pagpunta sa lugar na ito. Bendisyonan mo kami ng di maipaliwanag na kapayapaan, kalakasan at katagumpayan. At inaangkin namin ang kumpletong tagumpay na mula po sa iyo. We bless you, God. We magnify your name, Lord. Deserve all